Mga kapiday, magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pagnilay-nilayan po. Ito hong naging homily ni Father Shano Obod, isa hong pari dyan ho sa Cebu. Ito po'y patungkol mga kapida sa impeachment case po laban kay Vice President Sara Duterte. Nung napanood ko po itong kanyang homily, napaisip po ako mga kabida. Natanong ko yung sarili ko, teka nga, tama po itong paring ito, may point po. Kasi unang-una, alam naman po natin mga kabida na ito pong si Vice President Sara Duterte, binoto po ng mahigit 32 million katao. Binoto ng 32 milyong Pilipino. Kaya po siya nanalo at naging vice presidente po natin. Pero bakit na yung kanyang pagkapanalo, yung kanyang pag-upo bilang vice presidente ay gusto hong hadlangan at gusto pong paalisin ng 215 lang katao. Okay? Maliban doon ho sa mga nagsampa po ng reklamo, yung impeachment complaints. Okay? Plus, idagdag natin po yung mga senador kung sakali hong makonvict po siya. Nasa 16 yun. 16 senators. So, hindi ho tataas po ng 300 yung gusto kong ma-impeach at ma-remove from office. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Kung ikukumpara po natin doon ho sa 32 million votes nang sabi po ni Father Shano po mga kabida, ilang buwan yung pinag-isipan at pinagnilay-nilayan, yung pagboto po o pagpili muna kay Vice President Sara Duterte para iboto po ng mga tao. Yung iba, during election day, nagpainit. Minsan nga, yung iba noon na walang kain, dahil ho sa haba po ng pila, matagal doon sa loob ng precinct, yun yung magiging ending, papaalisin, i-remove from office ng iilan lamang po, Okay. Pakinggan muna natin mga kabida. Ito pong si Father Shano sa kanyang homily. Narito po. Unya, nibutar na yun ang 32 million sa Vice President. After na malandong for February, March, April, May. Tulo ka buwan nga pamalandong. Una pa ta nibutar. Pero pag-impeach sa Vice President, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, na namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init ka istanan dito sa voting election, ni linya gyud dito. Ang uban ato napasaras gutom. Here comes the representatives nga in one day gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Wa gani discussion unsa may kaso nga gibasihan sa atong pag-impeach. Wa gipakita nato. Natay social media. Na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion. Pwede na nato ma-monitor, CCTV, etc. Why gidiscuss? Ayun po, Medyo may tama po, May kirot sa puso yung kanyang mga sinabi, Kasi may punto po itong si Father Shano, mga kabida, Mantakin nyo, ito hong 215 congressmen yung lumagda po sa articles of impeachment po mga kabida, itatanong po natin ito sa kanila. Yung kanila hubang paglagda doon, yung kanilang signature, nangangahulugan po ba yon na yun po yung gusto po ng kanilang mga constituents doon sa kanilang mga distrito? Diba? Kasi kung titingnan po yung reaction po ng mga tao po ngayon mga kabida dahil sa kanilang ginawa, overwhelming, yung mababasa po natin sa social media na may mga kongresista na pumirma doon sa impeachment po ni VP Sara, nagkukumahog na po na magpaliwanag, diyan sa social media kung bakit po sila pumirma, Diba?
ito ba talaga yung gusto ng mga tao sa kanilang distrito? Alam naman po natin, itong mga taong ito, sila po yung representative ng mga constituents po nila, no? Kung ano yung gusto po ng mga constituents po nila, dapat yun yung dapat dalhin po nila sa Kongreso. Okay? Pero tila ang ginawa po ng mga mababatas na ito, ano po? Baka boses po at gusto po ng iilang mga impluensyadong politiko, no? Diyan ho sa Kongreso yung nagmamando po sa kanila, no? Diba? Baka yun yung sinusunod po nila, ano po, mga kabida. So, hindi ho fair na sasabihin na tanggalin po itong si VP Sara dahil lang po dito ho sa iilang mga influential na mga politiko na nagnanais pong ma-remove from office po itong si VP Sara. Dahil ho, threat po ito para ho sa 2028 national elections. Diba? So, tatanong po natin sa mga Pilipino kung ito ba yung gusto ho nila. Yung 32 million katao o na mga Pilipino, mga kabida, na bumoto po kay Vice President Sara Duterte nung election, ito ba yung gusto po nila na matanggal at alisin sa pwesto po itong Vice Presidente dahil ho sa mga sinasabi po nila, sinasabi po ng mga mambabatas na gumawa po ng mali itong si VP Sara, lumabag sa batas, lumabag sa saligang batas, no? Yung trust and confidence po ng taong bayan ay sinira, no? Nagkamal ng malaking pera at umabuso po sa kapangyarihan, ano po. Hindi naman po napatunayan yan sa ngayon, ano? Hanggang allegation lang po yan, mga kabida, no? Although, itong impeachment ay isang venue po ito para patunayan at sagutin po ni VP Sara po itong mga aligasyon po laban sa kanya. Pero pwede ring gamitin po itong impeachment in order to remove her from office. Kahit na po, wala hong kasalanan po ang Vice Presidente. Alam naman po natin, mga kabida, ang impeachment is not a court. Hindi ito korte na ang pagbabasihan po ng desisyon ay ebidensya. Ito po ay isang political exercise. Meaning, kung ano yung gusto po ng mga nasa kapangyarihan sa mga nakaupo, lalong-lalo na paggamitan po ito gagamitan po ito ng resources. Alam naman po natin kung ano yung resources na tinutukoy ko po, no? Gaya po sa nangyari po kay former Chief Justice Renato Corona. May mga lumabas doon na mga balibalita na may mga sinuhol o may suhol na nangyari doon, no? Sa pamamagitan po ng PDAF, mga kabida, no? Okay, yun po yung haka-haka lang, ano? Bali-balita lang, ano? Pero yung balita may pakpak yun, ano? 'Di ba? So, yun po, no? Hindi kaya ito mangyayari po ngayon kahit nasasabihin po natin, mga kabida, na itong Senado po ngayon ay may integridad at mahirap suhulan, no? 'Di ba? Alam naman po natin, when money talks, everybody listens, ano? Okay? Kung ano yung sinabi po ng pera, lahat po ay nakikinig. 'Di ba? Gaya na lang po ng mga lumabas po ngayon na mga balibalita. Yung mga speculation na dahil ho sa promises na additional na ayuda, kaya yung iba pong mga mambabatas po natin ay pumirma, no? Yun, balita-balita lang po yun, ano? Wala ho tayong sapat na ebidensya doon, no? Pero gaya ng sinabi ko po, mga kabida, yung balita ay may pakpak. Kahit na lang po, saan-saan na lang po ito pumunta, no? Okay? So, yun po. Sa tingin ho ninyo, unfair po ba na may iilan lang na mga politiko ang pwedeng magpaalis po sa Vice Presidente po ng Pilipinas? Okay?
na hindi lang man kinonsulta yung 32 million bumoto kay Vice President Sara Duterte, no? Okay, sabihin po natin, okay, kung titingnan natin yung mga surveys, marami hong, 41% yung nagsasabi gusto hong dapat i-impeach po si Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko po dyan, baka may bias yung mga surveys na yan, ano? Di ba? Okay, wag na lang po natin titingnan yung mga surveys. Titingnan na lang po natin yung actual na reactions ng mga tao. Bakit po natatakot po ang ibang mga politiko po, mga kabida? Sa reaction po ng mga tao po ngayon sa ginawa po nila. Kung wala hong impluensya at gusto ho ng almost majority of the Filipinos na i-impeach po itong si Vice President Sara Duterte. Yun yung tanong. Di ba? Kaya nga, malabo eh. Malabo. So, dapat kinonsulta muna ng mga kongresista ito hong kanilang mga constituents kung gusto po ba nila o gusto ba nila na alisin na po itong si VP Sara sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente po ng Pilipinas bago sila pumirma doon ho sa impeachment complaints. Okay? So, yun lang po para ho sa inyo. Ano pong opinion po ninyo dito ho, mga kabida, sa naging homily ni Father Shano Ubod? You can comment down, at sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.